Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 28, Mga araw ng pagpapagal at pagsubok. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 19 versikulo 21 hanggang 41, gawa kapitulo 20 versikulo 1. Sa loob ng mahigit 3 taon, ang Efeso ang sentro ng gawain ni Pablo. Isang maunlad na simbahan ang itinayo rito, at mula sa lungsod na ito ay lumaganap ang ebanghelyo sa buong lalawigan ng Asia, kapwa sa mga Hudyo at mga Hentil. Matagal nang pinag-iisipan ng apostol ang isa pang paglalakbay bilang misyonero. Siya ay naglalayon sa espiritu, nang makaraan siya sa Macedonia at Achaia, na pamaroon sa Jerusalem, na sinasabi, pagkaraang naroroon, kailangan ko ring makita ang Roma. Kasuwato ng planong ito, ipinadala niya sa Macedonia ang dalawa sa mga naglingkod sa kanya, sina Timoteo at Erastos, ngunit sa pakiramdam na ang layunin sa Efeso ay hinihingi pa rin ang kanyang presensya, nagpasya siyang manatili hanggang pagkatapos ng Pentecost. Isang pangyayari ang naganap, gayunpaman, na nagpabilis sa kanyang pag-alis. Minsan sa isang taon, ang mga espesyal na seremonya ay ginaganap sa Efeso bilang parangal sa diyosa na si Diana. Ang mga ito ay umakit ng malaking bilang ng mga tao mula sa lahat ng bahagi ng lalawigan. Sa buong panahong ito, ang mga kasiyahan ay isinagawa ng may sukdulang karangyaan at karelagan. Ang panahon ng gala na ito ay isang pagsubok na panahon para sa mga bagong dating sa pananampalataya. Ang grupo ng mga mananampalataya na nagpulong sa paaralan ni Tirano ay isang hindi pagkakasundo sa pagdiriwang ng koro, at ang panlilibak, panlalait, at insulto ay malayang ibinuntan sa kanila. Ang mga gawain ni Pablo ay nagbigay sa mga pag-anong pagsamba ng isang matinding dagok, na kinahinatnan nito ay isang mahahalata na pagkahulog sa pagdalo sa pambansang kapistahan at sa sigasig ng mga mananamba. Ang impluwensya ng kanyang mga turo ay lumampas ng higit pa sa aktwal na mga nagbalik loob sa pananampalataya. Marami sa mga hindi hayagang tumanggap sa mga bagong doktrina ay naliwanagan hanggang sa mawalan ng tiwala sa kanilang mga pag-anong Diyos. Nagkaroon din ng isa pang dahilan ng kawalang kasiyahan. Isang malawak at kumikitang negosyo ang lumaki sa Efeso mula sa paggawa at pagbebenta ng maliliit na dambana at mga imahen, na huwaran sa templo at sa imahe ni Diana. Natuklasan ng mga interesado sa industriyang ito na lumiliit ang kanilang mga natamo, at lahat ay nagkakaisa sa pag-uugnay ng hindi kanais-nais na pagbabago sa mga gawain ni Paul. Si Demetrios, isang tagagawa ng mga dambanang pilak, na tinawag ang mga manggagawa ng kanyang kagalingan, ay nagsabi, "Mga Ginoo, alam ninyo na sa pamamagitan ng gawain ito ay mayroon tayong kayamanan. Bukod dito'y inyong nakikita at naririnig, na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asia, itong si Pablo na ito ay humikayat sa maraming tao, na sinasabi na sila'y hindi mga Diyos, na ginawa ng mga kamay, na anupat hindi lamang ito ang ating gawain sa panganib na itakda sa wala, ngunit gayon din na ang templo ng dakilang Diyosa na si Diana ay dapat hamakin, at ang kanyang karelagan ay masira, na sinasamba ng buong Asia at ng sanglibutan." Ang mga salitang ito ay pumukaw sa masiglang hilig ng mga tao. Nanggapuspo sila ng puot, at nagsisigawan, na nangagsasabi, "Dakila si Diana ng mga taga-Efeso." Ang isang ulat ng talumpating ito ay mabilis na kumalat. Ang buong lungsod ay napuno ng kalituhan. Hinanap si Pablo, ngunit hindi natagpuan ng apostol. Ang kanyang mga kapatid, na nakatanggap ng pahiwatig ng panganib, ay nagmadali sa kanya mula sa lugar. Ang mga anghel ng Diyos ay isinugo upang bantayan ng apostol, ang kanyang oras para mamatay bilang martir ay hindi pa dumarating. Nang hindi mahanap ang layunin ng kanilang galit, dinakip ng mga mang-uumog si Gayo at Aristarca, mga lalaking taga-Macedonia, mga kasamahan ni Pablo sa paglalakbay, at kasama ng mga ito ay, nagkaisang sumugod sila sa teatro. Ang lugar ng pagtatago ni Pablo ay hindi malayo, at hindi nagtagal ay nalaman niya ang panganib ng kanyang minamahal na mga kapatid. Sa pagkalimot sa sarili niyang kaligtasan, ninais niyang pumunta kaagad sa teatro upang tugunan ang mga manggugulo. Ngunit, hindi siya pinahintulutan ng mga alagad. Hindi sina Gayo at Aristarca ang biktimang hinanap ng mga tao, walang malubhang pinsala sa kanila ang nahuli. Ngunit sakaling makita ang mapotla at pag-aalaga na mukha ng apostol, ito ay agad na pupuko sa pinakamasamang hilig ng mga mandurumog at walang kahit na katiting na posibilidad ng tao na iligtas ang kanyang buhay.
Si Paul ay nananabik pa ring ipagtanggol ang katotohanan sa harap ng karamihan, ngunit sa wakas ay napigilan siya ng isang mensahe ng babala mula sa teatro. Ilan sa mga pinuno ng Asia, na kanyang mga kaibigan, ay nagpadala sa kanya, na hinihiling sa kanya na huwag siyang magsapalaran sa teatro. Ang kaguluhan sa teatro ay patuloy na tumataas. Ang iba, ay sumigaw ng isang bagay, at ang iba-iba, sapagkat ang kapulungan ay nag-ulo, at ang karamihan ay hindi alam kung bakit sila nagsama-sama. Ang katotohanan na si Pablo at ang ilan sa kanyang mga kasama ay mula sa mga Hebreo ay naging dahilan ng pananabik ng mga Hudyo na ipakita ng malinaw na hindi sila nakikiramay sa kanya at sa kanyang gawain. Kaya't dinala nila ang isa sa kanilang sariling bilang upang iharap ang bagay sa harap ng mga tao. Ang napiling tagapagsalita ay si Alejandro, isa sa mga manggagawa, isang panday tanso, na pagkatapos ay tinukoy ni Pablo na gumawa sa kanya ng maraming kasamaan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 14. Si Alexander ay isang taong may malaking kakayahan, at itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas upang idirekta ang galit ng mga tao ng exclusibo laban kay Paul at sa kanyang mga kasamahan. Ngunit ang karamihan, nang makitang si Alexander ay isang Hudyo, ay itinulak siya sa isang tabi, at lahat sa isang tinig sa loob ng 2 oras ay sumigaw, "Dakila si Diana ng mga Efeso." Sa wakas, dahil sa sobrang pagod, sila ay tumigil, at nagkaroon ng panandaliang katahimikan. Pagkatapos ay inaresto ng tagapagtala ng lungsod ang atensyon ng karamihan, at sa bisa ng kanyang katungkulan ay nakakuha ng pagdinig. Nakilala niya ang mga tao sa kanilang sariling lupain at ipinakita na walang dahilan para sa kasalukuyang kaguluhan. Umapila siya sa kanilang dahilan. "Kayong mga lalaki ng Efeso," ang sabi niya, "sino bang tao ang hindi nakakaalam kung paanong ang lungsod ng mga Efeso ay sumasamba sa dakilang diyosa na si Diana, at ng larawang nahulog mula kay Jupiter? Yamang ang mga bagay na ito ay hindi masasabi laban, ay nararapat kayong tumahimik, at huwag gumawa ng anuman ng padalos-dalos. Sapagkat dinala ninyo rito ang mga lalaking ito, na hindi mga magnanakaw ng mga simbahan, o mga lumalapastangan sa inyong diyosa. Kaya't kung si Demetrio, at ang mga manggagawang kasama niya, ay may anumang bagay laban sa kanino man, ang kautusan ay bukas, at may mga kinatawan, hayaan silang magdusa sa isa't isa. Datapwat kung magtatanong kayo ng anuman tungkol sa ibang mga bagay, ito ay ipapasya sa isang matuwid na pagpupulong. Sapagkat tayo'y nasa panganib na tanungin dahil sa kaguluhan sa araw na ito, sapagkat walang dahilan upang makapagbigay ng saysay tungkol sa pagpupulong ito. At nang masabi niya ito, pinaalis niya ang kapulungan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Demetrios, "Nasa panganib ang ating gawain." Ang mga salitang ito ay naghahayag ng tunay na dahilan ng kaguluhan sa Efeso, at gayon din ang dahilan ng karamihan ng pag-uusig na sumunod sa mga apostol sa kanilang gawain. Nakita ni Demetrius at ng kanyang mga kapwa manggagawa na sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpapalaganap ng ebanghelyo ay nanganganib ang negosyo ng paggawa ng imahe. Ang kita ng mga pag-anong pari at artisan ay nakataya, at sa kadahilanang ito ay pinukaw nila laban kay Pablo ang pinakamapait na pagsalungat. Ang pasya ng tagapagtala at ng iba pang may mga marangal na katungkulan sa lungsod ay naglagay kay Pablo sa harap ng mga tao bilang isang inosente sa anumang labag sa batas na gawain. Ito ay isa pang tagumpay ng Kristyanismo laban sa kamalian at pamahiin. Nagtayo ang Diyos ng isang dakilang mahistrado upang ipagtanggol ang kanyang apostol at pigilin ang magulong pulutong. Ang puso ni Pablo ay napuno ng pasasalamat sa Diyos na ang kanyang buhay ay naingatan at ang Kristyanismo ay hindi nasaroon ng puri ng kaguluhan sa Efeso. Pagkatapos ng kaguluhan, tinawag ni Pablo ang mga alagad, at sila'y niyakap, at umalis upang pumunta sa Macedonia. Sa paglalakbay na ito ay sinamahan siya ng 2 tapat na kapatid sa Efeso, sina Tychicus at Trophimus. Ang mga gawain ni Pablo sa Efeso ay natapos na. Ang kanyang ministeryo ay nagkaroon ng panahon ng walang humpay na paggawa, ng maraming pagsubok, at ng matinding dalamhati. Tinuruan niya ang mga tao sa publiko at sa bahay-bahay, na may maraming luha na nagtuturo at nagbabala sa kanila. Patuloy siyang sinalungat ng mga Hudyo, na hindi nawalan ng pagkakataon na pukawin ang tanyag na damdamin laban sa kanya. At habang sa gayon ay nakikipaglaban sa pagsalungat, na isinusulong ng may walang kapagurang sigasig ang gawain ng ebanghelyo, at pinangangalagaan ang kapakanan ng isang iglesia na bata pa sa pananampalataya,
si Pablo ay dinadala sa kanyang kaluluwa ang isang mabigat na pasanin para sa lahat ng mga simbahan. Ang balita ng apostasya sa ilan sa mga simbahan ng kanyang pagtatanim ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Natatakot siya na ang kanyang mga pagsisikap para sa kanila ay maaaring mapatunayang walang kabuluhan. Maraming walang tulog na gabi ang ginugol sa pananalangin at same time na pag-iisip habang nalaman niya ang mga pamamaraan na ginamit upang kontrahin ang kanyang gawain. Habang siya ay nagkaroon ng pagkakataon at ayon sa hinihingi ng kanilang kalagayan, sumulat siya sa mga simbahan, na nagbibigay ng saway, payo, at pampatibay loob. Sa mga liham na ito ang apostol ay hindi pinag-iisipan ang sarili niyang mga pagsubok, ngunit may mga paminsan-minsang sulyap ng kanyang mga pagpapagal at pagdurusa sa layunin ni Kristo. Mga hampas at pagkabilanggo, lamig at gutom at uhaw, mga panganib sa lupa at sa dagat, sa lungsod at sa ilang, mula sa kanyang sariling mga kababayan, mula sa mga pagano, at mula sa mga huwad na kapatid, lahat ng ito ay tiniis niya alang-alang sa Ebanghelyo. Siya ay, sinirang puri, ninayla, ginawa, ang kasiraan ng lahat ng mga bagay, nalilito, yusig, pinag-uusig sa bawat panig, nasa panganib bawat oras, laging inihahatid sa kamatayan alang-alang kay Hesus. Sa gitna ng patuloy na unos ng pagsalungat, ang hiyawan ng mga kaaway, at ang paglisa ng mga kaibigan ay halos mawalan ng puso ang matapang na apostol. Ngunit tumingin siya pabalik sa Kalbaryo at may bagong sigasig na ipinipilit na ipalaganap ang kaalaman tungkol sa ipinako sa krus. Siya ay tumatahak lamang sa landas na may bahid ng dugo na tinahak ni Kristo bago niya. Hindi siya naghangad na makalaya mula sa pakikidigma hanggang sa maalis niya ang kanyang baluti sa paanan ng kanyang manunubos. Dito nagtatapos ang Kabanata 28. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.